Welcome to another module po dito sa ating Math 076. Didiscuss natin today Module 15 and 16, which is the application of integration, volumes of solids of revolution, particularly three methods. We have the circular disk, washer, and the cylindrical shell methods. So lahat po ng napag-aralan natin from the previous modules, particularly yung areas under the curve, sa Module 12 and yung Module 13 din na areas between two curves, lahat yun i-apply natin dito sa ating Module 15 and 16. Particularly yung topic, yung part ng topics na kung saan yung function y upper minus the function y lower, even the xr minus xl. So, yun i-apply po natin dito. And those skills nyo sa pag-graph ay kailangan nyo lang balikan ulit dahil mag-graph po ulit tayo dito sa ating discussion. Okay? So, tungkol ba saan itong Module 15 and 16? So, from the title itself, volume. So, magsosolve na tayo dito ng volume using the integration. So, lahat na napag-aralan din natin from the previous modules ng mga integration formulas and concepts is i-apply din natin dito sa ating Module 15 and 16. So, sabi din dito, when a bounded region in the plane is rotated about a line in the same plane, the object generated is known as a solid of revolution. Okay, so sabi dito, yung bounded region daw sa plane, pag pinaikot natin sa isang line or sa isang axis, makakapag-produce tayo ng solid of revolution. So for example, we have here this bounded region, itong shape na to. Ayan, rectangle siya. And then sabihin natin, papaikutin natin dito sa axis, ay dito sa y-axis, yung may pula na arrow, papaikutin natin dyan itong rectangle. So pag umikot yan, magiging ganito yung kanyang shape. So here in Module 15 and 16, isosolve natin yung volume nito. Kung ano yung volume yan nung na-generate na solid. So pag umikot daw yung bounded region sa isang axis, magkakaroon tayo ng solid of revolution. So ano ba ang tawag doon sa axis na pinag-iikutan ng ating area or bounded region? So yun po ay tinatawag na axis of revolution or AOR. Okay? So, isa pang example, meron tayo ditong semicircles dito sa may left side ng ating illustrations. So, yan, meron tayong semicircle. Ang sabihin natin, iikot yan sa x-axis. So, pag umikot yan sa x-axis, yung x-axis yung kanyang axis of revolution, magkakaroon ka ng sphere. Okay? Magkaka-sphere ka dyan. Ngayon, dito sa Module 15 and 16, isosolve natin sa loob niyan. So, applyan natin ng integration formulas, integration na concepts. Ngayon, paano ba natin masosolve yung solids na yan using Module 15 and 16? Papasok po yung tatlo nating methods. We have the circular disk, yan yung una natin i-discuss. We have the washer methods, yan yung pangalawa. And then we have the cylindrical shell methods or simply shell methods. So, pangatlo yan. Okay po? So, iisa-isahin natin yung kada methods natin. And to start our discussion here in volumes of solid of revolution, start tayo sa disk method o yung ating cylindrical disk method. So ito ay ginagamit para ma-solve yung ating volume na na-generate upon rotation ng area sa isang axis of symmetry. So for example, we have here y is equal to f of x. We have function of f of x here. So itong naka-curve sa taas, ayan. For example, meron tayong f of x. Ngayon, bounded siya ng limits A hanggang B. Yung shaded lang po ang ating region. Halimbawa, yan yung region natin. Di ba usually, hindi pala usually, ang ginagawa talaga natin doon sa Module 12 and 13 sa areas under the curve, di ba nag-i-strip tayo? Etong strip na to, ang label niyan is d of x, yung thickness niya. And then we have height, since vertical yan, ay y. Okay po. Wherein yung y, yan yung may y upper minus y lower. Okay, ngayon, diba yung strip na yan, sobrang nipis niyan. So, ibig sabihin, kada dito may strip dyan, sobrang dami ng strip na yan. Okay? Balik tayo dito sa may Module 15 and 16 sa volume. Ano bang mangyayari dyan?
So, di ba may strip tayo na y na yan, y dx. Ngayon, papaikutin natin sa ating x-axis. Okay, so ang itsura niya magiging ganito. O nakikita niyo yung portion na to, paikot yan. Ito. Yan yan, paikot yan eh. Yung strip na to is ito yon. Okay po. Ngayon yung kabuuan kasi nitong, ayan, yung sinishaden ko na yan, pag pinaikot natin sa x-axis, itong kabuuan na to, yung magiging itsura niya. So, para lang siyang vase or object. Example lang naman siya, okay? So, tingnan natin dito sa part na to. Okay, sa may view, side view. Kumbaga yan, pag ganyan natin tingnan. Di ba pag tinignan natin yung strip na umikot, magkakaroon tayo ng parang bilog. Para siyang bilog. And syempre, pag may bilog or may circle, meron tayong radius. Okay? Yung radius na yan, yan yung sinet natin na y. Okay? So, titingnan natin yung area niyan. Yung area niyan is syempre pi y squared. Yan yung area, itong area na to. Cross-section area. Ngayon, since volume ang ating sinosolve, kailangan natin ng thickness. O, tingnan natin sa side view. Di ba may thickness tayo ng strip na dx? So, i-multiply natin yan sa dx. Okay po. So, ang volume natin, o yung differential volume natin is equal to pi y squared times differential element x. So, ito po kasi is para lang dun sa strip natin. Okay? Ngayon, paano natin makukuha yung buong volume na to? Bounded yung ating region from A to B. So, ibig sabihin, yung strip natin mula dito na sobrang nipis, dyan sa A na yan, hanggang strip dito sa B, ito total natin yan. At iikot sila sa x-axis. Ibig sabihin, kailangan natin ng limits or boundaries. So ngayon, kailangan nating i-integrate. Okay, pag in-integrate natin itong dv, magkakaroon ka ng v. Yung pi is constant po yan. Sa buong region, constant yung pi. And then yung y squared, o yung radius natin, hindi po constant yan. Kasi syempre, pag nandito ka sa umpisa, dito sa umpisa pa lang, dyan, iba yung y. Iba yung y dyan. Iba din yung y dito. Ibig sabihin, variable siya at nagbabago. So, dyan papasok yung ating y is equal to y upper minus y lower. Okay? So, since yung ating y upper is yung given function f of x, so lagay lang natin, integral of yung y squared, yung y upper natin is f of x minus yung y lower natin is 0 dahil nag-fall siya sa x-axis. 0. And then yung squared natin. Yung dx natin is yung mismong thickness lang. Okay, ang limit natin is a to b. Therefore, ang ating formula is pi f of x squared dx from a to b. So, pwede nyo namang kabisaduhin na lang to, pero I suggest personally, at least alam nyo paano siya na-generate. Don't worry, sa ating example, hindi naman tayo direct formula lang basta na isasalpak, iisa-isahin pa rin po natin. Okay? So, let's proceed sa ating example here in this method. So, we have here an example for disk method. The region bounded by the curve y is equal to x squared minus 2, and the lines y is equal to negative 2, and the x is equal to 2 is rotated about the line y is equal to negative 2. Calculate the volume of the solid form. Okay. So, ngayon, binigyan tayo ng mga functions. So, pwede natin unang gawin is ilista muna natin yung mga functions natin. We have y is equal to x squared minus 2. Then, binigyan pa tayo ng y is equal to negative 2. Okay? And then, meron din x is equal to positive 2. And then, ang sabi, ang ating axis of rotation daw, or axis of revolution, is yung y is equal to negative 2 of revolution. So, ano daw yung volume nung solid na mapo-form? Okay, so ano bang pinakauna nating pwedeng gawin dyan? So, isa sa pwede nating gawin is i-graph muna natin yung ating functions.
So as you can see here, yung ating y is equal to x squared minus 2, yan po ay parabola. Okay, so pwede nyo namang hanapin yung vertex niyan. Pwede nyo hanapin yung vertex. Pwede kayong gumamit ng, I'm not sure kung standard form of equation of parabola o yung general form niya. Pero para mas madali, pwede kayong mag-apply ng differentiation. So pwede kayong mag-derivative. So y is equal to x squared minus 2. Derivative lang natin. We have 2x. And alam natin kapag nasa highest point or lowest point ng parabola, yung ating derivative doon o yung ating slope is equal sa 0. Therefore, yung y bar natin, i-equate natin sa 0. So we have 2x. Ano ba yung x value doon sa highest or lowest point? So ngayon, alam natin na x is equal to 0 pag sinimplify natin. Ngayon, yung y value naman ng ating highest or lowest point, if x is equal to 0, gamitin na lang natin to. Y is equal to 0 squared minus 2. Therefore, y is equal to negative 2. So, meron na tayong vertex na nakuha. So, pwede nating ilagay dito. Ito yung ating, therefore, vertex ng ating equation, yung parabola, is 0 to 0, negative 2. Okay? So, andito siya. Andyan po yun. Yung parabola na, yung vertex na ating parabola. Ngayon, pwede nating mabuo yung ating parabola. Pwede kayong mag-set ng x and y values using this equation. Okay? Ngayon, so ilagay natin yung 0. Pag 0 yung ating x, negative 2 yung ating y. So, umpisa natin sa negative 1. Pag yung x ay negative 1, ang ating y is negative 1 din. So, dito siya magpo-fall sa point na to. Pag yung ating yung x is positive 1, ang ating y is negative 1 pa din. So, andito lang po siya. Nandyan. Another point, we have x is equal to 2. Yung ating magiging y value is positive 2. So, andito siya. Andito pala sa kabila. 1. So, andito siya. Ayan. So, 2, 2. Okay? Pero kapag naman negative 2 ang ating x, 2 pa din yung ating y. So, andito naman sa kabilang side. Okay, andyan siya. Okay, so, after natin makakita yung mga points, pwede natin i-graph yung ating parabola. Okay? Okay, so ito yung ating function, yung quadratic function o yung parabola na y is equal to x squared minus 2. Okay? So ngayon, binigyan pa tayo ng ibang function. So we have here y is equal to negative 2. So andito siya. Dito yung line na yun. So nandyan siya. So yan ay y is equal to negative 2. So dyan yung ating axis of revolution. Okay? Yan yung A, O, R. Okay po. Ngayon may isa pa. X is equal to positive 2. So asan yun? Nandito siya. Dito yun. Okay, so ito yung ating x is equal to positive 2. Ito yung line na yun. So ang sabi, yung region bounded daw nung tatlong ito, yung tatlo na yan, is iikot po. So y is equal to negative 2 na AOR. So ito yung portion na yun. Yan. Yung portion na yan, iikot dito sa ating y is equal to negative 2. Okay po. So, ngayon, ang next step natin is i-illustrate naman natin kung ano yung magiging itsura ng ating solid. So, itong number 1 is graph. Okay, yung graph yan. Tapos yung ating number 2, dito na lang yan, is illustrate para alam niyo yung magiging itsura. Illustrate. Okay, illustrate natin kung ano itsura ng solid. So, halimbawa, umikot na dyan sa ating y is equal to negative 2. Ang magiging itsura niya is, so, di ba, ito yung ating parabola. Ayan.
Pag umikot yan, syempre magkakaroon na din dito sa kabilang side. Tapos, magiging pag ganito siya. Ayan. Tapos, para siyang apa na nakapa-side view. Okay po. Ayan. So, ganito yung magiging itsura niya. Na-visualize naman natin. Okay. Okay po. So, ito yung y is equal to negative 2 na AOR. So, anong third step natin? 1, 2, 3. So, kunin natin yung ating limits or boundaries. Kung saan ba limits ng ating strip. Okay, so mag-set tayo ng strip. Ano bang strip yung ating gagamitin? Vertical or horizontal? So po pwede naman either of the two. But usually here in this method, ang ginagamit kasi natin na strip pag this method is yung perpendicular doon sa axis of revolution. Well, in this case, nakapahiga yung ating AOR. So para maging perpendicular siya, itayo natin yung ating strip. So ito yung ating strip. Okay, so ito yung strip natin. Meron siyang height na y and then meron siyang thickness na dx. Okay po. So yan ay magta-travel from point na ito papunta dito. Okay po. So ibig sabihin, yung point na to, gawin lang natin vertical strip. It will move, no-note ko na lang, it will move horizontally from since horizontally magta-travel yan, x value yung magiging limits natin. X is equal to 0 to x sub 2 natin na equal sa positive 2. Okay po. So, kung pipiliin yung nakapahiga yung ating strip, ibang method na po yun. Okay? Anyway, proceed tayo sa ating vertical strip. So, meron na tayong limits na 0 to 2. So, next step natin is number 4. Mag-i-integrate na tayo. Okay? Integration. So, ano ang gagawin natin sa integration? Di ba kanina meron tayong na form na parang para siyang formula. Okay? So, dV o yung differential element na volume nung strip pag umikot, yun ay pi na constant. Tapos yung ating y squared, sabihin na lang natin yung r squared, okay, dx na height nung ating o yung thickness nung ating differential element volume. Okay po. So isa-isahin natin. Yung r natin na yan, yung radius, di ba yan din si y? Okay po. Ngayon si y, ang length ni y na ito ay malalaman natin pag pinag-minus natin yung y upper minus y lower. Ibig sabihin, yung function ng y na nasa taas ng strip, ito po, etong portion na to, ibawas natin yung function na nandito. Okay? So, yung y upper natin, alam natin na yan yung parabola. Yan yung x squared minus 2. Minus, ano ba yung y value sa baba? Di ba yun ay 0 dahil nasa x-axis siya? Therefore, so yung y lower, ano ba yung y value nito? Anong function ng y yan? Di ba yan ay y is equal to negative 2? Therefore, minus yung y niya na negative 2. Kumbaga, etong portion na to is y yan. Ito din is y. Okay po. So, sana hindi nalilito. Simplify lang natin. We have r is equal to x squared minus 2 plus, dahil nga negative, yan ay magiging plus. So, yung r natin is equal sa x squared. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa ating formula. dv is equal to pi. Tapos yung ating r na x squared. Squared. Doubling squared po yan. And then, dx. Okay, so as you can see, pare-parehas na yung ating variables.
Anong next gagawin? Integrate na tayo. We have v is equal to, yung pi ilalabas ko na since constant yan, we have integral of x raised to 4. X squared raised to 2, x raised to 4, dx from yung limit nating nakuha na 0 to 2. Okay po. V is equal to, integrate na natin si x raised to 4, magiging x raised to 5 over 5. Limits 0 to 2. Okay, yung volume natin, makukuha natin, hiwalay ko na yung constant natin, upper limit natin na 2 raised to 5 minus 0 raised to 5. So po, cancel na yan. We have volume is equal to 2 raised to 5 is equal to 32. 32 pi over 5. Therefore, our volume na na-generate ay ito po ay 32 pi over 5. Since yan ay volume, tayo ay papasok sa cubic units. So, ganun lang natin siya isolve. So, recap lang tayo, ano bang nangyari sa ating first example, sa ating disk method. So, una, in-identify muna natin yung ating mga function. So, meron tayong tatlong function. Ngayon, in-identify din natin ano nga ba yung ating magiging axis of revolution. Well, in this case, is yung y is equal to negative 2. Ngayon, i-ginraph po natin isa-isa yung functions na na-identify natin. And in this problem, meron tayong parabola and then dalawang linear function. Para makuha natin yung vertex ng ating parabola, gumamit tayo ng differential calculus. Nag-derivative tayo and then inequate natin yung ating y-bars sa 0 since yun yung lowest point natin. And then we had the x value na 0. And if x is equal to 0, ito po, we have y is equal to negative 2. Tabulated values na x and y para makahanap pa ng ibang points. Kayo na bahala dyan kung ano isi-set nyo na values po. Okay? Gamitin nyo lang yung parabola na equation. Yan. Dyan yung i-substitute. Okay po. So, pag na-drawing na natin, i-make sure lang natin yung mga boundaries natin dito sa ating graph. So, ang case natin dito, ang boundary natin is yung parabola na ito, yung y is equal to negative 2, itong nasa baba. Tapos yung x is equal to positive 2. Yun yung boundary natin. Kaya ito yung ating paiikutin na area. Ayan po. Okay? And then after that, visualize natin ano ba yung magiging itsura ng ating solid. Ito po yun. Okay? Ngayon, nag-limits na tayo. In-identify natin kung mula saan aandar yung ating strip. So dito sa problem natin, aandar siya mula dito sa x is equal to 0 dyan. Kasi nga nasa y-axis. Ngayon, papunta siya dyan. So hanggang sa makarating siya sa x is equal to positive 2. After that, nag-integrate na tayo using this formula. So ito ay na-present naman dun sa ating concept ng disk method. So we have differential element volume is equal to pi na constant. Yung r squared, yung radius po kapag umikot na yung ating solid. And then yung thickness na dx. So yung itong concept na to is galing lang sa area under and between two curves. So kung hindi pa rin naalala, balikan lang yung ating lecture video. And then, plug in sa ating formula na form, simplify, perform basic integration formulas, definite integrals lang, and then upper limit minus lower limit, and then we will have the volume equal 32 pi over 5 cubic units.